Kaya dito mga kapatid, the responsibility is too heavy. Napakabigat ng responsibilidad. Kaya kailangan ni Joshua magpakatatag at magpakatapang. Kung si Moses nga somehow bumigay. Sabi ng Diyos sa kanya, Moises, nangihingi ng mineral water ang Israelita sa disyerto. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, utusan mo yung bato at siya'y magbibigay ng tubig. Sa sobrang inis ni Moises, sa sobrang yamot ni Moises, sa katigasan ng ulo sa pagkareklamador ng Israelita, ng bayang Israel, sa halip na utusan niya yung bato para magbigay ng mineral water, hinampas niya. Si Moises na disqualified. Hello? Kaya ito pakabilin-bilin ng Diyos kay Joshua. Be strong and of good courage. Mga kapatid, ang 2012 is full of uncertainties. Punong-puno ng kawalan ng katiyakan. Hindi natin alam kung ano mga pwede natin harapin. Pero ang isang bagay na tiyak, meron tayong Diyos na kasama sa pagharap sa 2012 na nagsasabi sa atin, be strong and be courageous. Sumasama ang Diyos sa mga mahina ang loob. Hello? God is on the side of those who are strong and courageous. Walang glory. Kaya nga si David, naging malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Hindi niya kinatakutan si Goliath. Pero yung mga buong sandatahang lakas ni Saul at maging si Haring Saul, araw-araw nagpapapalahon si Goliath, ilabas niyo ang inyong champion dyan. Walang mailabas for 45 days, walang Diyos ang Israel. Dahil natakot ang buong bayang Israel kay Goliath. Pero here comes David. Nung dumating si David sa eksena, narinig niya na hinahamak ni Goliath, isang Pilisteo na hindi tuli ang bayan ng Diyos at ang Diyos ng Israel. Hindi niya kayang tiisin yun sa kanyang kalooban. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo mahina at natatakot, mga kapatid, napapahiya ang pangalan ng Panginoon. Walang glory ang Diyos sa mga Kristiyanong matatakutin at mahina ang loob. Sabi mo sa katabi mo, be strong and courageous. Kasama sa pagiging strong, yung matibay ang mata, yung hindi yung nagtatatansalansing eyes na ngayon. No? Dapat strong din ang mga mata nyo. No? Huwag nyo akong beautiful eyes. Amen? The responsibility is too heavy. Ang maging Kristiyano ay madali. Ang magpaka-Kristiyano, yun ang mahirap. That's why we need to be strong and be courageous. Amen? Amen? Ang buhay Kristiyano hindi basta hallelujah, praise the Lord. Hello? Hindi basta nag-hallelujah, praise the Lord tayo, Kristiyano na tayo. No! There is a serious and heavy responsibility ahead of us. That's why we need to be strong. Amen? Kinakailangan hindi ka kayang pahintuin ng demonyo. Sa pagdalo sa gawain, wala ka lang pamasahe. Wala ka lang ibibigay sa tithes and offering. Hindi ka nahihinto. You need to be strong. You need to be courageous. Amen? Kahit pag-usikin ka ng mga tao sa paligid mo, you need to be strong and be courageous. Amen? Amen. Hindi ka madaling matakot. Hindi ka madaling madismaya. Hindi ka madaling mapahinto sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. The seriousness and the heaviness of the responsibility. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, arise, go over, and lead these people. Pangalawang dahilan, why we need to be strong and courageous. Bakit sinabi ng Diyos kay Joshua ang mga katagang ito? The journey is not so easy. Ang paglalakbay ay hindi madali. Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Sino rito yung naborn mula nung maborn again? Meron ba rito? Mula nung maborn again siya. Pag naborn again ka, wala ka ng problema. Totoo ba yun o hindi? Hindi totoo yun. Hindi magician si Lord na tinanggap natin. Na kapag tinanggap mo si Lord, dadaan, wala ka ng problema. Test yung swan. Dahil ikaw na mismo ang problema. Hindi ganon si Lord, mga kapatid. Hello?
The journey is not so easy. Hindi madali ang paglalakbay nila. Dadaan sila sa disyerto. Amen? At sa disyerto, mga kapatid, maraming panganib. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, be strong and be courageous. Ganon din tayo. Maraming responsibilidad na nakalaan sa atin sa 2012. Amen? The greater the responsibility, the greater the blessing. Now, the journey is not so easy. Hindi madali ang paglalakbay. Marami tayong mga kakaharapin sa 2012. Wilderness. Dadaan tayo sa wilderness. Alam niyo ba kung ano wilderness? Disyerto. Ano? Meron bang ganda sa disyerto? Is there any beauty? Is there life in a desert? Wala. Walang buhay sa disyerto. Walang ganda sa disyerto. Dadaanan niya nila Joshua at ng bansang Israel. Dadaan sila sa disyerto. Pwede naman mga kapatid from Egypt, pwede kagad sila i-translate ng Diyos sa Canaan. Di ba? Pwede yun? Kaya kayang gawin ng Diyos yun? Kaya. Bakit kinakailangan padaanin sila sa wilderness? Why? Simply because wilderness is a symbol of purification. Ipipurify ng Diyos ang ating mga motives. Ipipurify ng Diyos ang ating mga karakter bago tayo dalhin sa new blessings. Subukan yung bigyan kayo ng tig 1 milyon nang hindi kayo tapat sa ikapo. Abay, hindi nawala kayo sa Panginoon niya. Nagwala kayo. Di ba? Hello? The journey is not so easy. Wilderness, Lebanon River of Euphrates, all the land of Hittites, Great Sea, towards the sunset. Pati dagat, lalakbayin nila. Ang Panginoon, hindi tayo pinangakuan ng magandang paglalakbay. Ang ipinangako sa atin ng Panginoon, magandang patutunguhan. Kaya kapag meron nangangaral sa inyo, pag na-born naging kayo, mawawala lahat ng problema nyo, hindi na kayo magkakasakit. Sinungaling na mangangaral yun. Hello? Dahil hindi nangako ang Panginoon, wala kayong makikita sa Biblia ng magandang paglalakbay. Si Jesus nga nung siya mailagay ng Holy Spirit sa sinapupunan ni Maria, pinagbantaan na kagad ang buhay niya ni Herodes. Di ba? Hindi na kagad naging maganda paglalakbay niya. Hanggang siya maisilang. Si Herodes nataranta. Ipinapatay yung mula edad 0 hanggang 2 years old. Pinapatay bawat lalaki ipapanganak sa edad na yon, sa bracket na yon. Kabilang doon sa hanay na yun si Jesus Christ. Amen? So maging si Jesus Christ sa kanyang pagkakatawang tao pa lamang, sa pagdadala sa kanya ni Maria sa sinapupunan, hindi na naging madali ang kanyang pagdating sa mundo. How much more tayo mga kapatid? That's why we need to be strong and be courageous. Because our journey is not easy. Amen? Halapakan natin ang Panginoon. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka malulunod. Talaga naman hindi nakakalunod ang apoy. At hindi nakakasunog ang ilog. Yun yung mga simbolo ng pwede nating pagdaanan sa ating buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, no one is exempted. Kaya nga kailangan natin magpakatatag at magpakatapang. Amen? Dahil kung hindi, baka bumigay ka, sisihin mo si Lord, sana hindi na ako na-born again. May mga ganyan na. Sana hindi na lang ako na-born again. Kung alam ko lang, masasapitin ko itong mga bagay na ito, kung kailan ako naging born again. Pati Diyos sinisip. Sabi mo sa katabi mo, be strong and be courageous. Be strong and be courageous.